naman po tayo dito sa isang matinding revelasyon ni Pebbles Talakera, mga kababayan. Ang sabi nga dito, ang sabi nga dito, part 2, hulaan ninyo kung ano yung plano nila na assassination daw po laban kay PBBM. Ibig sabihin, kasi yung mga ano nila, yung mga rally nila, wala mga kababayan, hindi na po talaga nagtagumpay. Yung mga rally nila, yung mga binabalak nila laban kay PBBM para patalsikin sa pwesto si PBBM, hindi po talaga nagtagumpay. Ano po, lalo na yung katatapos lamang po ng mga rally na dapat sasabayan ng civilian military junta, hindi po talaga nagtagumpay mga kababayan. So ngayon, may panibago na naman daw plano laban po kay Presidente. Ito daw pong magkapatid mga kababayan na di umano, sabi po ni Pebbles Talakera, ito daw pong magkapatid na Duterte. Ano po ito, i-play po natin. Tuloy na nga natin, ayun na yung kung bakit hindi sila napapagod, hindi sila tumitigil gayong napakagastos. Laki ng napakagastos gumawa niyang mga rally-rallies na yan. Dahil hindi ka pupuntahan ng tao, hindi ka susuportahan, lalo ng DDS ngayon, wala ng mga supporters, wala nang lalaban. Magbabayad ka ng mga pupunta. Lahat yan bayad. Tapos bayad pa yung mga retired militaries. Depende sa sa rango nila. Kapag general, yan nasa 1 million yan. Ilan sila? Ang dami nila. Bayad lahat yan. So ibig sabihin mga kababayan, malaki yung pondo para lamang po patalsikin sa pwesto. Ito pong si Presidente mga kababayan. Yan po yung sinasabi dito kasi hindi po talaga tumitigil yung mga tao na may balak na masama kay PBBM para mapatalsik lang sa pwesto ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. Pero inyo kung gaano kalaki yung bayad sa mga retired general, ayon po kay Pebbles, di umano 1 million pesos doon po sa depende sa rango mga kababayan. Yung iba dyan mga retired general. At hindi sila talaga tumitigil. Diba? Pangatlong kudita na yan. Pangatlong nila na pagpapabagsak kay PBBM, umpisa nung September 21, October 12, and November 16. Diba? Yun, tama yata. Tama. Magkano na nagagastos ng mga Duterte dyan? Pero hindi sila tumitigil. Kasi yun talaga din, bukod sa assassination na. Kasi nga nabuking na yung assassination nila, nag-ingay tayo na Muslim yung papatay, may suicide bomber, hindi nila yun tinuloy. Pero nandun yung mga Muslim. Hindi nila tinuloy. Ito mga kababayan, disclaimer lamang po. Ito pong piniplay natin na video, ito po yung kinikredit po natin kay Pebbles Chururut sa TikTok mga kababayan, which is kay Pebbles Talakera. So ngayon, ito pong video ito ay hindi po para sa lahat na mga kababayan po nating Muslim. Ito lamang po ay para doon sa mga Muslim na may balak na masama sa ating mahal na Presidente. Para klaro lamang po mga kababayan, disclaimer lamang po. Pati yung sa yung rally ng INC, naging 2 days lang, di ba? Tapos nagsalita na si Aimee na bangag daw yung kapatid niya, nagda-drugs, ganyan, chururut, na ewan kadiri, mamaya na siya. Hindi siya importante. Tuloy-tuloy. Ngayon yung meron silang meeting isang araw sa Samal Island. Yung katulad sinabi ko sa part 1, may meeting sila yung Sara Armies. Kasi may bago na naman sila. Yung assassination plot, hindi nila yun titigilan. Pero kailangan ngayon kasi mangyari yun nang hindi mag-iisip ang mga tao na sila yung gumawa. So, paano yun gagawin? O sige nga, tanong ko sa inyo, paano gagawin na patayin si BBM at iisipin ng mga tao na hindi sila yung gumawa? Napakadali mga kababayan. Lasunin lang nila yung Presidente, di ba? Iisipin ng taong bayan na hindi, si Sara Duterte yung gumawa. Ito, kaya ako sinasabi to mga kababayan, kasi nung napanood ko to kagabi, yan yung pumasok sa isip ko na what if nga naman mga kababayan,
may biglaang maglason sa presidente tapos ang mangyari nga mga kababayan, wag naman sana, may mangyaring hindi maganda sa presidente. Alam naman natin kung sino po talaga yung successor niyan. Alam naman po natin kung sino po talaga makikinabang dyan. Which is mga kababayan, yung pangalawang pangulo. So yun yung mga bagay, mga senaryo mga kababayan na pwede mangyari sa presidente nang hindi nga naman paghihinalaan yung mga totoong nasa sa likod. Ano po, yung mga totoong nasa sa likod mga kababayan na gustong mawala ang presidente. Anyway, tuloy pa natin. Ano yung idea yung naisip nila? Papagano patuloy yung kamay ko. Kasi, sige, tanongin ko kayo ha, hindi ko muna sasabihin na ano yung naisip nilang idea na gawin para patayin si BBM nang hindi mag-iisip ang mga tao na sila, Sara ang gumawa, ang nagplano. Galing, di ba? Ayaw talaga nilang tigilan. Bukod pa dyan, kung hindi pa nila agad mapapatay si BBM, meron pa silang ilalabas. May 3 witness silang ilalabas for impeachment naman. Yung 2, parang nandito sa Pilipinas, yung isa sa January pa uuwi. Eto naman mga kababayan yung sinasakyan ng mga DD-shit. Kung makikita rin nyo mga kababayan, di ba, ito, may sinasakyan yung mga DD-shit. Yung parang hula na 2026, makukulong daw si BBM. Maaresto daw si PBBM. So ngayon, ang sinasabi ng mga DD-shit dyan, ay oo nga kasi may lalabas daw na 3 magpa-file ng impeachment complaint, chororot mga kababayan, laban daw po kay presidente. Gaya nga po nung sabi ko mga kababayan, paano kaya nila ipa-impeach yung presidente na walang bahid ng korupsyon, yung presidente na nagpa-imbestiga at lumaban sa malawakang korupsyon? At paano po nila ipapa-impeach yung presidente na ngayon ay may nire-resolba at nililinis ang Pilipinas sa issue po ng korupsyon? Anyway, tuloy pa natin. Di ba ang impeachment ni Sara is February? Sasabayan nila kung hindi pa nila mapapatay ang presidente. Pero yung pinahuhula ko sa inyo, ano yung gagawin nilang klaseng taktika na patayin si BBM ng matatanggap ng mga tao, yung hindi magrereklamo yung mga tao. Kasi pagdating dyan sa yung sa mga suicide bombing na yan, ay lalabas sa mga tao talaga, di ba? Tama. Pero dito rin naman, lalabas din ng mga tao, pero mina-mind conditioning nila na pansinin niyo yung mga post ni De Leon, paulit-ulit. Ang gulo ng cellphone ko, nahilo. Paulit-ulit yung pinamumukha sa atin na kapag nawala ang presidente, ba't parang ang laki ng braso? Pag nawala ang presidente, ang daming pages sa Facebook na hindi naman mga political page. Puro si De Leon na nakapost na constitutional kineso ang pag nawala ang presidente ay vice president daw ang papalit. Totoo naman. Kung ipamukha sa amin, alam namin yun. Tama. Kasi mga kababayan, talagang ang successor nga niyan at ang makikinabang niyan kung may mangyaring hindi maganda sa presidente, alam naman natin kung sino. Si Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, ito isipin nyo, yung mga bagay na pwede nilang gawin na hindi sila paghihinalaan. Yung paglason, yung pag-crash mga kababayan ng sinasakyan mga helicopter, aeroplano, private jet ng presidente, at yung aksidente mga kababayan, yan yung mga possible na pwede nilang balakin para mawala si PBBM. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, hindi matatanggap ng taong bayan yan dahil kasalukuyang nililinis ni PBBM yung Pilipinas sa issue ng korupsyon. Ngayon, kung may mangyayaring hindi maganda sa presidente, talagang mag-iingay at lalabas ang taong bayan dyan. Anyway, tuloy pa natin. Gago. Kala mo sa amin. Diba? Alam namin yun na syempre kapag nawala ang presidente, vice president ang ipapalit. Pero ang gusto naming malaman, ba't ayaw yung tumigil? Kung itinutulong niya na lang sa mga nasalanta ng bagyo yung mga perang binibigay ni Sara dyan sa mga
bobong generals na yan. Ibig sabihin, kung si Sara nagbibigay ng pera, o di sila nasa likod niyan. So bakit kayo nakikialam? At gusto niyo mapababa si PBBM kasi yung umpisa niyan, yung timing dati niyan, hindi natin alam niyo ba na na 3 beses pinalitan yung doktor na titingin sa health ni Digong, kung fit siya para sa judgment, na baka mamaya biglang atakihin. 3 times pinalitan, inayawan ni Digong yung doktor. Ayaw ko dyan sa doktor na yan. Tapos sabi na naman lawyer, sige po, maghahanap ka sa ICC, hanap ulit kami ng doktor. Yan. After 1 week, magrarally sila. May rally na naman sila. Magdadala na naman ng doktor. Pag hindi nagwagi sa rally, yung sa Forbes, hindi nagwagi, di ba? Sabi dito, nasan yung comment? Sabi ni Ma'am Mary Jane, Tayag, 5618, Jake, nahuli na si Akla, sabi din ni Mike Cervera. Abang-abang lang kayo mga kababayan. Kung makakapag-live pa si Akla ngayon, ayos, pero hindi magtatagal, mapapabalik yan ng Pilipinas. Mapapabalik yan ng Pilipinas. Dadala na naman ng doktor, Pak. Ayaw na naman ng Digong. Yun yung time na kung nanalo sila mapababa si PBBM, itong huli, makakahabol pa sila dahil November 25 pa yung judgment. 24 pa lang ngayon. Kung nung November 17, napaupo si Sara, yung naka-ready na siya, nakabarong na siya. Diba? Ready na agad. Ataol na lang yung kulang. Nakabarong ka na, tapos ataol na lang. Higa ka na lang, diba? Kasi naka-makeup na siya. Diba November 25 na kayo? November 25 na ngayon, mga kababayan. At ang presidente natin ay si PBBM pa rin. Ibig sabihin, napahiya si Fiona. Napahiya si Fiona. Yun yung katotohanan dyan. Ataol na lang yung kulang. Sorry po. Sorry ni Lord. Naka-ready na siya. Nakala niya siya ng presidente. Pwede niya pang mahabol yung judgment ng ICC. Pero wala na. Hindi na umubra. Hindi siya nagwagi Hindi sila nagwagi. Pero nagdadasal daw sila na sana yung judgment is yung ano ng ICC is maiba. Okay, go. Yun yung hinahabol niya. So, tapos na kay Digong. Wala na yun. Yung rally dahil kay Digong, kaya sila nagrarally. Alisin na natin yung X na yun. X na pababayin si BBM. Yung isa pang main nila na para pababayin si BBM, syempre, yung iligtas yung mga nagnakaw. So, dapat sila PBBM bilisan yung pagpapakulong dun sa mga sangkot sa flood projects. Maraming nagtataka bakit. Oo nga naman, si Chabit, parang duling ako. Kitty, ikaw ba yan? Si Chabit malalaman mong siya talaga yung isa sa promotor ng destabilization. Bakit nga naman hindi na imbestigahan agad, di ba? Syempre, best friend. At saka bakit si Magalong umayepal pa rin kahit tinanggal na? Hindi pa alam ng presidente yan? Ito din mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, ako nagtataka talaga ako. Ito, sinabi ko naman sa inyo kagabi yan. Dun sa naging live natin. Ako nagtataka ako, bakit etong si Magalong kasama pa rin sa mga pag-ikot-ikot ng DPWH para po mag-imbestiga dun po sa mga maanumalyang flood control? Di ba wala na sa ICI yan? Wala na po sa ICI yan. Ikaw ba Magalong, nakakapagtrabaho ka pa ba bilang mayor? Hindi, ito tanong lang naman. Sinasahuran ka ng taong bayan. Nakakapagtrabaho ka pa ba bilang mayor dyan sa Baguio? Pasama-sama ka, paepal ka ng paepal. Kailangan lagi ka nakikita sa camera. Wala ka na nga sa ICI. Hindi ka na nga advisor doon. So yan po ba ay alam ni Presidente, mga kababayan, na si Magalong ay hanggang ngayon nagpapaepal pa rin? Anyway, tuloy pa natin. Wala ba nagsasabi?
na umiepal pa rin si Magalong. Tapos bigla niyang prinomote si Ramon Ang. Si Cheese kasi tao ni Ramon Ang yan. Bakit nga naman hindi unahin si Chavit? Kasi BFF din siya ni Vince. Si Vince, si Chavit, at saka si Magalong, magbe-friendship yan. Nako po! Magjojowa sila. Sino kaya doon ang pag-girl, no? Ang pangit naman ko si Chavit yung pag-girl. Ayun, magti 10 minutes na naman. Baka mamaya hindi siya masave. Kaya hindi inuuna kaya yung sinasabi ko na na DDS ka ba or BBM ka? Diba? Bakit hindi mo unang pilayan yung pinaka-main, yung nagpa-fund, yung ang ingay-ingay sa social media, nakakala mo malinis siya. So yan, mga kababayan, kita nyo naman yung mga plano para talagang masiguro na mapapababa po sa pwesto ito pong si PBBM. Kita nyo, dumating na sa punto na kahit yung buhay ng presidente, hindi na pala po talaga ligtas. Dahil biruin nyo nga naman, syempre marami magagalit dyan sa presidente dahil nga naman, marami po talaga ang tatamaan dito po sa investigasyon sa patungkol mga kababayan sa maanumalyang flood control. Isa na po dyan, yung iba mga kaalyado ni presidente at yung iba naman, mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte at yung iba naman, yung talagang mga nagnakaw sa pera ng mamamayang Pilipino. Kaya kung iisipin nyo po talagang mabuti, pagka nga naman napaupo itong si Sara bilang presidente, tiyak mga kababayan, ang kaligtasan ng mga mandarambong at mga magnanakaw dyan sa gobyerno ay assure. At paano ba yun? Secure na secure nga mga kababayan, sure na sure yung kaligtasan ng mga korap dyan. So kaya gustong gusto nila na iupo itong si Sara Duterte bilang presidente. Kasi alam nila, hanggat nakaupo si PBBM, hindi po talaga sila ligtas sa kanilang mga pananagutan. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa topic po na yan mga kababayan. Comment below na lamang po.